si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabwat din siya. Itodo nyo na, huwag half-cook. Andito po ang picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Pangulo Bongbong itong eroplanong to at hinihiram nga ito ng iba't iba. Nandito rin sa Mindanews, kung makikita po ninyo, yung iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At andito rin yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at pinagtatakaan namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron din naman presidential plane ang Air Force. Kaya't eto nga, nagiging himala kung bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Yes, Senator Bato, please. Alam mo, Madam Chair, yung eroplano na yan, malungkot ang history ng eroplano na yan dahil yung eroplano na yan siguro, if it's being used by the presidents and the previous presidents, siguro yan yung eroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official duties, no, when we flew with the president, baka nakasakay tayo dyan at yan ang ginagamit na eroplano sa pag-perform ng kanyang official duties as President of the Philippines. At yan din ang eroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Wag mo na tayo sumuko, baka namang iuwi pa siya. Baka sana yung eroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC. Sana masundo rin siya ng eroplano na yan, Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal at iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong mahiwaga. Ngayon meron rin tayo sanang tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag. Talagang nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Kaya lang, ang Interpol nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Bakit ganon? Pwede palang hindian. It is very clear, Mr. President, Madam Chair, na ang papel ng Interpol is purely coordinative and sharing of information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, coming from ICC, napakadali lang naman sabihin ng PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo, na ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yung na-recognize. So, bakit kailangan namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman ganun tayo, ang ginawa pa nating excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa The Hague.
Hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang Timor-Leste? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad yan ng annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, malaking kawawalan yan sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawawalan sa Interpol yan. Eh wala naman palang parusa. Bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon. Wala naman palang obligasyon. Nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC, this government really is the most interested party na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Yun talaga ang klarong lumalabas, Madam Chair. Ko talaga naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig at nalulungkot ako, wala sina Arnel Ignacio ng ating OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang secretary ng migrants. Sana tatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na naaresto sa abroad. At tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Bakit natin ine-export ang ating dating Pangulo? Yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa, inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala naman magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil nagagalit nga. Ba't daw ganun ang nangyari? Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Roll call to acknowledge guests who are present. From the Department of Justice, Secretary Jesus Crispin C. Remulla, not present. Prosecutor General Richard Anthony D. Fadulyon, not present. Chief State Counsel Dennis Arvin L. Chan, not present. From the National Security Council, Director General Eduardo Año, not present. From the Philippine Air Force, Commanding General Arthur M. Cordora, PAF, not present. Colonel Joji Bravo, PAF, Commander Air Base Group, not present. Dr. Donald Palma, not present. Dr. Jonathan Rico, not present. Department of National Defense, Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., not present. Philippine Center on Transnational Crime, Lieutenant General Anthony Alcantara, not present. I was given to understand that General Alcantara had in fact confirmed his presence previously and thereafter retracted. Is that correct, Secretary? Yes, at first they confirmed their attendance, confirmed his attendance. Then yesterday sent their regrets, as well as National Security Advisor Eduardo Año. They first confirmed National Security Council's attendance, but yes, that's correct. It's a shame. I expected Secretary Año to be here dahil sinabi niya na marami daw deklarasyon na hindi tama. Ay sabi ko, iwas tungo pagkakataon na ito. Ngunit mukhang wala siya.
May I continue, ma'am? Philippine National Police. Chief Romel Francisco Di Marbil, not present. Director of the Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Nicolas De Los Torre III, not present. Police Brigadier General Jean Fajardo, not present. From the Department of Foreign Affairs, Secretary Enrique A. Manalo, not present. From the Department of Interior and Local Government, Secretary Juanito Victor C. Remulla. He also first confirmed his attendance and sent his, and then the DILG sent the regrets yesterday, April 2, 2025. Okay, from I the see. So they clearly changed their minds. Is that correct? workers, Secretary Hans Leo J. So ayan guys, good morning. Andito tayo ngayon sa second hearing ng Senate hearing guys and ayun, maraming absent ngayon. Yung mga present nung first hearing ay nagsi-abstinent na guys. General Torre absent. Sino pa ba? Si Fajardo absent. Si sino to? Si Secretary Remulla absent. Si Anyo absent. Halos lahat guys. Tingnan nyo yung wala lang laman. Wala lang laman yung upuan sa kabila guys. Sa harap ni Senator Amy. Nagsi-absino na lahat. So ayan, ito yung update ngayon. Second hearing ng illegal na pagka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. So, okay guys, let's watch this and continue watching the second hearing guys. Stay tuned and please do subscribe to my channel. Thank you so much sa supportan nyo guys. Let's continue watching guys. Kakdak, not present. Administrator Arnaldo A. Ignacio, not present. Office of the Solicitor General, Solicitor General Menardo L. Guevara, sent their regrets as well. Ayan guys, ang daming absent. Ang daming, alos lahat. Oo, tama, lahat sila. Hindi na bumalik guys sa second hearing. Paano yan? Papadalhan ng subpoena? My goodness. In the first hearing. Not present also. Not present even in the first hearing. Thank you. Yes, that's fine. We can confirm that later on. Sige lang. From the Department of Transportation, Office for Transportation Security, Administrator Arthur Bisnar, not present. Daming absent. Civil Aviation Authority of the Philippines, Director General Raul L. Del Rosario, AFP, retired. Lahat ng nasa administrasyon wala nang pumunta guys sa second hearing na to. Paano ba yan? Not present. Office of the Special Envoy on Transnational Crime, Special Envoy Marcos Villa Canilao, not present. From the Security and Exchange Commission, we invited Chairman Emilio B. Aguinaldo, and right now, ma'am, he is represented by Attorney R.J.A. Bernal. Present, ma'am. Okay. And Attorney Ferdino Logi S. Santiago. Okay. Also from SEC. Pareho kayo galing sa SEC. Okay. Ma'am Desfa was present on March 12. He was present, Ma'am Desfa. That's Deputy Executive Secretary Liberato, but we had no opportunity to talk to him. Is that correct? Yes. Okay. Okay, so ngayon wala tayong testigo. Sino pa? We have Attorney Alexis F. Medina. We also invited retired Police General Oscar Albayalde, not present. Ayun, si Albayalde, wala Attorney din. Martin Delgra III, not present. Mr. Adolfo Quizon Paglinawan, not present. Lahat sila, wala.
General Alex Paul ay Monteagudo confirmed, ma'am, but he's not yet present as of this time. Patay, oh. Absent lahat. Ayan, no? General Fillmore Bondiles Manalo. Escobar retired. Marbil. He was invited but not present. Fajardo. Then we also have Captain Johnny Tori Gulla, III. not present. Santiago. Captain Elmo Segovia, Halos lahat, guys. not present. Flight Officer Wenilyn, Halos lahat ng major players dun sa pagka-aresto kay former President Rodrigo Duterte ay hindi na sumipot sa second hearing. Ayan, guys, oh, bakante lahat. Paano ba yan? Tuloy natin. that would be all. Yes, maraming salamat at katulad nung nakarang hearing, ang pag-uusapan po natin Wala tayong mako-comment dito. Mag-observe na lang tayo, guys. Manood na lang muna tayo kasi paano tayo mag-aalo dito wala yung mga taong nasa administrasyon. So manood na lang muna tayo, guys. Please don't forget to subscribe, guys. Salamat. natin ngayon, ito yung sa Committee on Foreign Relations po, i-discuss natin ang clarification of the involvement and the roles of the ICC, the Interpol, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of the former president under domestic laws and relevant treaties were properly protected, and lastly, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations. And I would like, therefore, to invite and at this juncture make an opening statement or invite Senator Bato and Senator Go to make their statements quickly thereafter. Ang akin lamang, ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Sec. Claire Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Bilang tugon sa sulat ng ating ES, una, ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot at napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag
kapag Senate inquiry in aid of legislation, hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panguli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege, pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege, nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang visa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Ngayon, inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Thank you, Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito, Madam Chair.
Thank you, Mr. Sang-ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Neri versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege, alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon, tawagan naman natin si Senator Bongo. Magandang umaga po, Madam Chair, Senator Bato de la Rosa, and to the resource persons present in this meeting. Parang wala namang resource persons present dyan. Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas, due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit nila binigyan ng pansin ng arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap, pero ito, ang bilis po. Mas inuna nyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na sigurong nandyan sa listahan. At kung sinunod nyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi nyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Marami naman siyang nagawang kabutihan sa ating bayan.
kung may pananagutan man dahil sa kanyang desisyon para sa kabutihan ng ating mga anak, dapat dito siya litisin sa ating bayan. At mas alam niyo po, ang Pilipino po ang dapat humusga sa kanya kung ano yung nagawa niya po sa nakaraang 6 na taon, kung nakakalakad ba yung mga ating anak na hindi nasasaktan at ligtas. Mga OFWs, kampante po sila na nakakalakad ang kanilang mga anak na hindi nasasaktan sa gabi at hindi nababastos. May peace of mind sila while working abroad. Sa huli, bagamat doon na si Tatay Digong ng buong tapang na hinaharap ang kasong isinampa sa kanya tulad ng kanyang paulit-ulit na ipinangako, napakasakit po sa dibdib na malayo sa kanyang bayan. Ang importante ngayon po ay makauwi si Tatay Digong dito sa ating sariling bansa. Dito niya harapin kung anumang inaakusa sa kanya dahil ilang beses naman niyang sinabi, he takes full responsibility sa kung anumang pananagutan nung kanyang nakaraang termino. Madam Chair, sa mga kasamahan ko, kahit araw-araw pa tayong mag-hearing dito, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo, sana matulungan, please, bring him home. Marami pong nangungulila, marami pong nasasaktan, mga kababayan ko. Noong nakaraang hearing, nasa Zoom lamang po ako dahil hindi ko kayang humarap sa ilang personnel na mataas ang respeto ko. Nirespeto natin, respeto namin ni Tatay Digong at hindi naman po marunong rumispeto. Ngayon naman po, hindi lang po ako tinakbuhan noon. Ngayon naman, tinakbuhan na naman ng komite. Wala sila. Nabanggit po ni Senator Bato de la Rosa kanina, respeto naman natin, no, na nag-i-invoke po ang ilan ng executive privilege, may mga excuses. Pero bakit ganon hindi pantay? Kung ang ordinaryong mga vlogger, police, local officials, pinapatawag kung ayaw pumunta, nako-contempt. Parang hindi naman po yata patas. As I have said before, March 11 is indeed the saddest day in our recent history. But the saddest part is, after 23 days, mukhang hindi pa rin natatapos ang lungkot na nararamdaman ng taong bayan na naulila dahil sa nawalan sila ng taong itinuring nating tatay. At hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi si Tatay Digong. Hindi pa rin ninyo nabibigyan ng klarong eksplanasyon kung bakit kailangan humantong sa sitwasyon na ganito. Pagkatapos nyong ilang beses sabihin na walang jurisdiction, bakit po isinuko? Meron naman tayong working judicial system, panagutin sa ating sariling korte. Pero nangyari pa rin ang hindi dapat mangyari. Nakakalungkot po. For the sake of our country, sana hindi na po maulit ang nangyari. Dahil ang pangyayaring ito hindi lamang tungkol sa isang tao, ito po'y tungkol sa respeto sa ating batas, sa ating soberanya, at sa dignidad ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Madam Chair, at sa mga kababayan nating nakikinig. Maraming salamat, Senator Bongo, at talagang lahat kami ay nalulungkot. At wala tayong testigo na sumipot, nakakayamot naman talaga at